topic, who will not inherit heaven? Who will not enter heaven? Sino raw ang mga tao, Kristiyano, na hindi papasok sa langit? Hindi ako Diyos, pero ibinigay ng Diyos ang kanyang salita 2,000 years ago. Sinabi na niya kung sino ang mga hindi papasok sa langit. Ako po ay tagapagsalita lang. Lalagyan ko lang po ng boses ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay mananatili. Ang sabi nga po ng Biblia, mawawala daw ang langit, mawawala ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen? At ang sabi rin ng Revelation, ang salita daw ng Diyos ay si Yesu Cristo. His name is Jesus. The Word of God is Jesus Christ. And Jesus is alive. The Word of God is alive, quick and powerful. At iisa lang po ang salita at si Jesus, kaya pareho silang alive. Pareho silang buhay. Amen. So pumunta na po tayo sa ating mensahe. 1 Corinthians 6, verse 9 to 11. Ang sabi rito, hindi ba ninyo alam? Nagtatanong si Pablo, na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam naman natin, di ba? Pero marami ang nakakalimot. This is a warning at reminders para sa ating mga Kristiyano. Ang sabi rito, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. So, sino ang dumadaya daw? Sarili natin. No? Kaya ito ay paalala sa mga Kristiyano na medyo nakakalimot at kampante na siya ay papasok sa langit. Amen? Ang mga nakikiapid, ito na, iisa-isay na natin ang mga hindi papasok sa langit. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, bakla, tomboy, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ang sabi rito, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Inisa-isa na po ng Panginoon kung sino ang hindi papasok sa langit. Na kahit po tayo nagbabasa ng Bible at nagsisimba, linggo-linggo at naglilingkod po tayo sa Panginoon. Pero kung ikaw ay isa dito, sad to say, ang sabi dito, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Naniwala na kayo ngayon na this is a hard preaching. Ito po hindi masyadong tinatalakay sa mga churches dahil takot sila na mawalan ng miyembro. Takot sila na hindi na pumunta ang tatamaan. Pero kailangan dito pa lang tamaan ka na. Kesa naman doon ka sa ilalim ng lupa tumanggap ng parusa at sasabihin mo, hindi ko yan alam. No? Verse 11, ang sabi rito, ganyan ang ilan sa inyo noon. So, sino ang kausap dito? Tayo. Tayo yung ganyan noon eh. Na dapat hindi na daw tayo ganyan ngayon. Amen? Subalit tayo daw ay pinatawad na sa ating mga kasalanan at ginawa na tayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan daw ng Espiritu ng ating Diyos. So, isa-isahin po natin, itong verse 9 muna. Kaya nga, ang pagtatanong dito, amplified, sabi rito, do you not know that the unrighteous and the wrongdoers will not inherit or have any share in the kingdom of God? Sabi, do not be deceived, misled, neither the impure and immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor those who participate in homosexuality. So, ito muna pong verse 9. Iisa-isahin po natin yan. Ang sabi dito, number 1, impure and immoral. Sino po ba ito? Alam niyo po ba, sa King James Version, ito po ay fornication. Mga fornicator. Kaya panayang insist ko doon sa mga hindi kasal na nagsasama
Sabi ko, magpakasal kayo. Panay na ang kulit ko sa inyo. Dahil ito, noong December pa to, inuukil-kil sa akin ng Panginoon. Number 1 siyang sinabi rito na hindi papasok ng langit. Malungkot, di po ba? Ang salita po ng Diyos ay hindi niya pwedeng sirain. Ang sabi niya rito, hindi ka papasok. Ikaw nasa sexual immorality. Yan po yung idolaters. Ay, yun po yung fornicator. Fornicator means nagsisex ng walang marriage. At ang next, ang sabi rito, idolatry. Ay, adultery. Mga adulterer. Ibig sabihin, nangangalo niya. Ito naman yung nagsisex sa loob ng marriage. Kahit kasal na, nakikipag-sex pa sa iba. Yun po yung adultery. At yung sabi, homosexuality. Ito naman po yung mga lalaki na nakikipag-sex o nakikipag-relasyon sa kapwa lalaki. Babae sa kapwa babae. Ito po yung sinasabi dito. Kaya may sinasabing LGBT. Ano yung LGBT? Lesbian, gay, bisexual, and transgender. Nakita naman po natin na ngayon nagpapakasal na ang mga babae sa babae at lalaki sa lalaki. Alam niyo po, kahit iyan ay may papel na sinasabing sila'y kasal. Sa mata ng tao, kasal sila. Pero sa mata ng Diyos, hindi kasal ang tawag doon. Iyon po ay kasalanan. Magkatunog din naman, kasal at kasalanan. Ang sabi rito, nakakalungkot, hindi ka magkakaroon ng mana sa langit. Hindi ka pwede sa langit. No? Kaya dapat po natin ito, kaya sabi kanina ng ating opening verse, repent. Change your mind. Change your decision. Na kailangan po magkaroon tayo ng matinding desisyon dahil ang Diyos hindi nagbibiro. Alam niyo po ba na ang Diyos ay mahal na mahal tayo? Okay. Naniniwala din po kayo na mahal ko kayo? Na hindi ko kayo pinatatamaan? Alam niyo po ba na ang Diyos kaya po bumaba, isang espiritu na bumaba, nagkatawang tao, namatay sa krus, inako lahat ang sakit at karamdaman na yan, binayaran niyan lahat ang ating kasalanan upang tayo ay hindi pumunta sa impyerno. Yun po yung gusto ng Diyos, that no one should perish. Pero alam niyo po ba na hindi Diyos ang magdadala sa inyo sa impyerno? Hindi rin ako ang magdadala sa inyo sa impyerno. Ikaw na nasa ganyang kasalanan, sarili mo ang magdadala sa impyerno. That's why I'm always insisting, please, asikasuhin mo na yung kasal mo. Amen? Hindi po biro ang impyerno. Sinabi po ng Biblia, ng impyerno ay apoy 24 hours, and that will be forever, at uod forever. At yun ay ramdam mo. At tuloy-tuloy pa rin ikaw makapag-iisip. Maalala mo ang preaching na ito. Maalala mo ito, pinangaralan na ako ni Pastora Susan. Pero hindi ako nagbago, kaya ito ako ngayon. At ikaw ay magtitiis doon. So dito pa lang, magtiis ka na mag-ayos ng papel. Dahil wala naman pong solusyon dito, kundi ang pagsisisi at pag-aayos ng relasyon. May solusyon pa po. Amen? Dahil ang Diyos hindi po nagbibiro. Ibinigay niya na ang kanyang batas. 2,000 years ago, kaya nga po ang Holy Bible ay tinatawag na batas ng Diyos. Presensya ng Diyos, kalooban ng Diyos. Amen? At ito din po ang contact ng Diyos sa atin. At ito rin ang contact natin sa Kanya. Dito po siya nagsasalita. Kaya ngayon sinasabi niya sa atin,
Flee from sexual immorality. Dahil sa anuman daw kasalanan, no, na ginagawa ng tao, ang pakikapit daw po ang pinakamatindi. Bakit? Kasi sarili mong katawan ang ginagamit mo. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Hindi na po natin dapat ito ginagamit sa immoral. Amen? At ang sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon. So, ang kinakausap po dito ay hindi yung mga yung mga bakla pa hanggang ngayon, kundi ang kinakausap po rito ay yung mga, sabi rito, yung mga pinatawad na. Yung mga nilinis na at ginawa ng banal ng Diyos. Tayo yun. Amen? Na kung tayo'y ganun noon, dapat ngayon hindi na tayo ganun ngayon. Kaya sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon. Bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? So, nakikita natin that the worldly spirit is moving very fast. Amen? Pumikilos ng matindi. Pati ang church, nakikiayon sa pagiging worldly. Anyway, uso, tanggap naman ako ng nanay ko na ganito ako. Amen? Tanggap naman ako ng mga anak ko na hindi kami kasal. Pero hindi ka tanggap ng Diyos. Kay Jesucristo po tayo magsusulit. Siya po yung darating na judge. Amen? Hindi niya putos pwedeng sabihin sa'yo, okay, masipag ka naman magsimba, linggo-linggo, nakikita kita. O sige, pasok ka na sa langit. Kahit ganyan ka, hindi po pwede po. Ang batas po ay batas. Ayoko pong meron na po sagutin sa Panginoon na hindi ko tinuro sa inyo ang bagay na ito. Amen? Medyo masakit, hindi po ba? Verse 10. At sabi dito, nagnanakaw, sakim, naglalasing. Naglalasing. Ibig mong sabihin, ang paglalasing ay isang seryosong kasalanan din, na ang paglalasing at ang kasakiman ay kalinya ng kabaklaan ng mga immoral? Yes! Pare-pareho lang, kaya nga in-specify ng Panginoon, ito ang walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tahimik lang. At hindi lang yung mga naglalasing. Pati daw yung nanlalait ng kapwa. Ito po yung mga chismoso at chismosa. Yung mga nagbibiro na nakakasakit na nanlalait na. Hello? Kaya ngayon, be careful dun sa ating mga bibig. Na pag nasaktan yung sinasabihan, joke lang. Biglang babawi ng ganun. Hindi po, nasaktan na yun eh. Nakapanlait ka na eh. At ang sabi, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakakalaglag balikat, di po ba? At least, alam mo na ngayon, mag-iingat ka na ngayon. Amen? Sino pa? Yung mga mandaraya. Nagsusugal na nga, nandadaya pa. Dala-dalawa kasalanan, di ba? Masama na magsugal, nandadaya pa. Ang sabi, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi na po natin masisisi ang Panginoong Hesus. 2,000 taon na sumisigaw siya, repent! Change your mind! At ang sabi, crying out! Umiiyak ang Panginoong Hesus, please! Repent! For the kingdom of God is at hand. Malapit na akong dumating, sabi niya. And 2015, meron pong 2 blood moon na darating. April 4 and September 28, 2015. At sinasabi ko po sa inyo that blood moon is a bad omen to Israel. Ano po ang simbolo ng blood moon? This is war. At ang sabi ng Revelation, di ba? Pag nagkaroon ng World War III, 2/3 of the total population ang mamamatay. 1/3 lang po matitira. E ngayon po, 7 billion ang
tao sa mundo. So, ilan ang matitira? 2/3. 1/3. Dahil 2/3 ang mamamatay eh. So, yung 1/3, ito yung pamamahalaan ni Antikristo. Pero wala na tayo doon. Amen? Yung mga nalinis na, pinatawad na, at pinabanal na ng Panginoon. Galit ba kayo sa akin? Ang sasama ng tingin nyo. Parang, ba't ba ako nakasing-basing pa ngayon? Ano? Sa totoo lang, napakahirap po ituro ng mensaheng ito. Napakahirap. Kasi, usually, ang mga church, ang gusto, yung sila pinatatawa, yung puro pagpapala, pero pupunta naman ng impyerno. Dapat alam po natin, yung mga bagay na ito, alam mo na sa sarili mo, teka, meron ako dyan eh. Ang sabi, wala palang bahagi sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganung bagay. Magdesisyon ka na. Magbago ka na ng isip. Amen? Praise the Lord. No? Kaya kasama po dyan ang chismis. Dahil sa English po, sa verse 10 ng Amplified, ang sabi rito, nor cheats, swindlers, and thieves, nor greedy, pati pala yung mga madadamot at swapang, hindi rin papasok sa langit. Yung mga makasarili, kaya high blood, diba? Dahil takaw, gusto niya siya lang kain ng kain. Hindi rin pala papasok yan. Kita nyo, slanderer. Ang slanderer po, ibig sabihin po niya, yan po yung mga naninirang puri. Gumagawa ng issue. Ako, napakarami nang gumawa sa akin ng ganyan. Ng agaw ng pera, nalapok ng bag sa mukha. Lahat po yun ay pag-slander. Lahat po yun ay paninirang puri. Kahabag-habagang tao na yun. Dahil hindi po ako gumagawa ng gano'n. At ang sabi, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang ganong mga tao. Yung mga pulis, naririnig ko, anong kaso niyan? Extortion. Mga traffic enforcers, nag-extortion, yung mga nanghihingi, nangungutong. Pati pala iyan, hindi papasok. Yung nanghihingi ng lagay. At ang sabi, and robbers. Yung mga holdupper. Ang sabi, wala kang mamanahin sa langit. Amen. But the only catalyst, no? The only solution, hanggat tayo'y buhay, may pag-asa pa po, is repentance. Change your mind. No? Kaya sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, ang sabi, ikaw ay bago ng nilalang. Ibig sabihin, kung tinanggap mo si Kristo, pumasok sa iyo ang banal na Espiritu, kaya sigurado ikaw ay magtatagumpay kung ano man ang bisyo mo, kung ano man ang kasalanan ginagawa mo. Ang sabi rito, all things have passed away. Wala na yan. Dahil bibigyan ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para mapagtagumpayan yun. Na ayan na, darating na yung bago sa'yo. Bagong pagkatao na galing sa Diyos. Amen? All things have become new. Kaya nga sabi, ganyan tayo noon. Noon yun. Dapat ngayon, hindi na tayo ganyan. Amen? Praise the Lord. Santiago 1:13-16. Ito, may naririnig ako nagsasalita nito. Nasabi, sinusubok na naman ako ng Diyos. Na dapat hindi po pala natin ito sinasabi. Dahil sabi ng verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos. Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, huwag daw. Amen? Kasi minsan, sinusubok na naman ako ng Diyos. Ano ba naman to? Nag-aalab na nga ako, pero ang tindi ng pagsubok sa akin ng Diyos. Ang sabi ni James, huwag daw natin yun sabihin. No?
Na kapag dumadanas tayo ng pagsubok, kaya ang Diyos ang gumagawa nun. At hindi rin naman niya tinutuksohan kahit sino. Natutukso daw ang tao, eto na. Bumibigay ka na kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So bumibigay ka. Hindi pala Diyos ang may kagagawa nun. Dahil sa totoo lang, sa Matthew chapter 4, meron po dong sinabi na, at tinukso si Jesus ng manunukso. Sino yung manunukso? Si Satanas. Kaya kapag sinasabi mong tinutukso ako ng Diyos, para mo na rin tinawag na Satanas ang Panginoon. Amen? Dahil ang linaw ng Matthew chapter 4, at ang manunukso ay dumating. Tinukso si Jesus. So, sino ang manunukso? Ang tawag din po sa kanya ay tempter. Manunukso. So, siya yun. No? Na talagang andyan, na kailangan yung sarili mo ay pagtibayin mo. Ang sabi, yung pagnanasa mo kapag tumitindi, yun, doon ka na natutukso. Dahil ang sabi ng verse 15, kapag ang pagnanasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga daw ito ng pagkakasala. At kapag ang kasalanan ay lumala, ito daw ay hahantong sa kamatayan. Kamatayan po, ito po, ikaw na isang Kristiyano, kapag ikaw ay bumabat sa kasalanan, magkakaroon ko ng spiritual death. Dahil ang linaw ng Romans 8:13, na kung tayo daw mga Kristiyano ay namumuhay sa laman, ang sabi doon, tiyak na ikaw ay mamamatay. So dapat tayo po mga buhay na sa Espiritu, kailangan po ay tayo ay hindi na namumuhay sa laman, kundi namumuhay na ayon sa gusto ng Panginoon at sa Espiritu. Amen? Ngayon, sino ang papasok ng langit? Wala nang tumakas ng kamay. Kanina, nakita ko lahat ng mga kamay. Ngayon, ayaw na. Dahil meron ba kayo doon? So, salamat sa Diyos dahil ngayon ay kinakausap tayo ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Amen? Praise God. No? Kaya nga, ang verse 16, tingnan nyo. Huwag kayong padaya. Sino ang kausap? Mga kapatid kong minamahal. So, ang kausap ay tayo. Mga Kristiyano. Na kapag ikaw ay nasa tukso, nasa problema, wag mo sabihin, ano pa naman ito, Panginoon? Bakit ito na naman? Hindi po Panginoon ang may kasalanan. Yung sarili mo yun, yung pagnanasa mo, yung damdamin mo. Bakit ka bumabaksak? Kasi nga, di ba, ang pagkain ng kaluluwa, which is emotion, is the Word of God. Kapag ikaw ay nagkukulang na sa salita ng Diyos, babaksak ka talaga. Bibigay ka. Pagbibigyan mo ang iyong laman. Kasi lumalakas ang laman mo kapag hindi mo yan pinapatay ng salita ng Diyos. Meron pong labanan na nangyayari lagi. Yung ating spirito at ang ating laman, magkaiba ng gusto yan. At ang magdidesisyon po dyan ay yung ating kaluluwa. At ang kaluluwa po ay kakampi sa ating spirito kapag po tayo ay laging nagbabasa ng Word of God. Amen? Para yung mga tukso na dumarating ay mapaglalabanan mo, maiisip mo, sasabihin mo, ay, teka, mali yan. Meron kang kakayahan at lakas na sabihin, no. Pero pag wala po kayong Word of God, pag wala po kayong prayer, babaksak ka talaga. Dahil malinaw po ang Matthew 26:41, na ang sabi doon, pray so that you will not fall into temptation. Because the flesh is weak, but the spirit is willing. Manalangin daw tayo para hindi tayo mahulog sa tukso. So, sino nakuhulog sa tukso? Yung nagkukulang sa panalangin at nagkukulang ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen. Galit pa ba kayo sa akin? 1 Peter 4:18. Ito naman po ang sabi ni Pedro sa atin, tulad ng sinasabi ng kasulatan, it is written down in the scripture, kung ang taong matuwid, mga born again, ay napakahirap maligtas. No? Ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Tayo ang sinasabihan dito eh.
Oo nga naman eh. Eh tayo mga Kristiyano na eh. Para bang ang hirap-hirap pumasok sa langit. Bakit? Nandun pa tayo eh. Meron pa tayong alam nating na magpapadisqualified sa atin sa langit. Kaya napakahirap daw maligtas yung matuwid. Sino yung matuwid? Yung mga tumanggap na kay Jesus Christ as Lord and Savior. Ang tawag sa iyo ay matuwid. Kaya nga binigay sa iyo ang Holy Spirit para ikaw ay tulungan na magtuloy-tuloy sa kalooban ng Diyos. At huwag niyong menusin si Holy Spirit. Siya po ay Diyos. Kaya lang ang Diyos ay hindi namumwersa. Kailangan free will mo siyang susundin. Amen. Awit 119, verse 89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Kaya kailangan po natin paniwalaan ng Biblia. Dahil alam nyo ba, sinasabi ng iba, nako, yung Biblia na yan sinulat lang naman ng tao. Excuse me, ang sabi rito, it is settled in heaven. Ito ay inaprubahan at ginawa sa langit. Amen? Na ang banal na Espiritu ay pumasok lang sa tao para isulat itong salita na to, itong batas ng Diyos para basahin ng lahat ng tao. Para hindi siya sisihin, na hindi siya nagbigay ng warning. Pagkukulang mo to kung hindi ka magbabasa. Ang sabi, this is settled in heaven. Sa langit ito, inaprubahan ng Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya never natin sasabihin, gawa lang naman ng tao yan. No. Lahat po na nakasulat dyan, kita nyo, lahat natutupad. Kasi nga, ito ay salita ng Panginoon. Revelation 19:13, last verse. Nakakahinga na siguro, sabi niya, sana matapos na yung mensahe na yan. Sabi dito, he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Yung he po dyan ay si Jesus Christ. Ang sabi dito, Jesus was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Ibig sabihin, sabi, si Jesus daw ay yung salita ng Diyos. Ang pangalan daw ni Jesus na yung punong-puno ng dugo ang kanyang damit, ang sabi, ang pangalan niya ay salita ng Diyos. Kaya ito pong Holy Scripture, ito pong salita ng Diyos. That every time na binabasa mo, Jesus is talking to you. Ito po yung contact ng Diyos sa atin. At ito rin, yung contact natin sa Kanya. Dito siya nagsasalita ang Diyos sa atin, sa salita ng Diyos. That's why the Word of God is alive. This is quick and powerful. Sino daw yung Word of God? Si Jesus. Kaya nga, di ba sabi, mawawala ang langit, mawawala ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili. Bakit? Kasi si Jesus yung salita ng Diyos. Hindi siya namamatay dahil siya ay Diyos. Amen? So ngayon, tayo po ba'y handa ng magsisi tumalikod? Pwede po ba tayong tumayo? Nabasa po nating lahat yung mga taong hindi papasok sa langit. Kung meron ka man doon, God is here right now. And He is willing to forgive. Kung makikita ng Diyos na ikaw ay desidido, na ikaw ay magsisisi, tatalikod, at gagawa ng paraan ngayon, na ayusin ang papel mo hanggat hindi pa siya dumarating, ang Diyos po ay mahal na mahal tayo. Amen? Kung ayaw mo magpakasal, umalis ka sa relasyon na yan. At least pupunta ka naman sa langit. Merong ibang magpapakasal sa iyo, si Jesus Christ. Rapture day is a wedding day. Amen? Again, a rapture day is a wedding day to Jesus Christ. Kaya maging handa po tayo, mga kapatid. So tayo po'y manalangin. Usapin mo ang Diyos ngayon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, patawarin mo ko. Nabasa ko, nakita ng dalawang mata ko. Ang mga hindi papasok sa langit, kasama ako doon.
Ayoko po, Panginoon, maiwan. Tulungan mo ako. Ayoko mapunta ng impyerno. Alam ko po, hindi po kayo nagbibiro sa iyong mga sinabi na hindi papasok ang ganung mga klaseng tao. Panginoon, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng kalakasan na matalikuran ng kasalanan. Heto po ako, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. Baguhin mo ako, Panginoon. Alisin mo ako sa ganung kalagayan. Tulungan mo po ako, Panginoon, na gawin ang kalooban mo. Alam ko po, Panginoon, hindi aksidente na narinig ko mensaheng ito. Alam ko, Panginoon, na kinakausap po ako ngayon. Help me, Lord. Help me, Holy Spirit. Help me to change my mind, Lord. Here is my heart, Lord. Ibigay mo po sa akin ang isang pusong dalisay, Panginoon. Isang puso na handang isakripisyo ang kasalanan na katulad ng ginawa mo, Panginoong Hesus. Ibinigay mo ang iyong buhay upang ang lahat ng maniniwala sa iyong ginawa ay maligtas. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Tulungan mo ako maging matino. Tulungan mo po ako, Panginoon, isagawa. Bigyan mo ako ng tapang na sabihin sa aking asawa o kinakasama na magpakasal kami. Ayusin mo po ang aking buhay, Panginoon, hanggat hindi pa po kayo dumarating. Ayoko pong maiwan. Hallelujah. Holy Spirit, help me, Lord. Change me, Lord, from glory to glory. Oh, Jesus. Continue to speak to God. God is merciful. God loves us so much. Ayaw niya na mapunta ka sa hell. Don't send yourself to hell.